Maraming tao ang dumarayo upang makita si Padre Pio, ngunit halos walang nakakaalam kung ano ang kapalit nito para lamang makatayo siya sa kanilang harapan. Sa kwento ngayong araw, matutuklasan natin ang nangyayari sa likod ng mga tagpong iyon. Samahan ninyo ako sa pagtatanghal ngayong araw at alamin ang mga detalye. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng matahimik na tumutulong upang maipagpatuloy ng apostoladong ito ang pag-aabot sa mga kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ni Padre Pio. Naway ang kwento ngayon ay makahipo sa inyong puso sa parahang hindi ninyo inaasahan. Ilang araw pa lamang ang nakalipas noong ika-13 ng Hunyo, June 13, ay ipinagdiwang ng simbahan ang kapistahan ni San Antonio de Padua. At may natagpuan akong isang maikling kwento, halos nakatago, na nagdadala sa atin sa pang-araw-araw na buhay ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Kasama ang isang maliit ngunit inaasahang pagbanggit kay San Antonio mismo. Kaya naisip kong ibahagi ito sa inyo ngayong araw. Ang kwentong ito ay mula sa aklat na Padre Pio, Stories and Memories ni John McCaffrey. Panoorin at pakinggan ninyo ito. Isinulat ni McCaffrey na may mga umaga na pagdating niya sa San Giovanni at makita si Padre Pius na lalabas upang magmisa, nasasabi niya sa kanyang sarili, "Saktong-sakto ang pagdating ko, para bang mamamatay na siya." Napakaputla ni Padre Pio at halos hindi na niya maihatak ang kanyang sarili sa paglalakad. Isa ito sa mga umagang talagang napakahirap para sa kanya. Nakaugalian na tuwing linggo, lalo na kapag napakaraming peregrino ang naroroon, si Padre Pio ay lalabas sa bintana ng koro pagsapit ng tanghali upang basbasan ang mga taong nagtitipon sa labas sa ibaba at sama-samang dasalin ang Angelus o ang orasyon sa Tagalog kasama nila. Sa natatanging linggong iyon, mahigit 50 bus ng mga tao ang dumating. Bukod pa sa mga nagpunta sakay sa kotse, taxi at maging ang mga naglalakad lamang. Punong-puno ng tao ang plaza at makulay ito sa ilalim ng sikat ng araw. Habang umaalingaw mula dito ang malakas at lumalaking bulungan ng pananabik. Isipin ninyo ang inyong sarili na kasama sa karamihang iyon. Nakatuon ang lahat ng mata sa isang bintanang iyon. Sa loob ng simbahan, pumasok si Padre Pio sa koro habang inaalalayan ng kanyang matalik na kasama, si Padre Eusebio Note, na minahal niya gaya ng pagmamahal ni Kristo kay San Juan. Kitang-kita na si Padre Pio ay nasa matinding paghihirap at halos hindi na makalakad. Maputlang maputla ang kanyang mukha. Bagamat halatang nag-aalala, patuloy na kinakausap siya ni Padre Eusebio na may kabaitan at kasiglahan upang pasayahin siya habang inaalalayan. Karaniwan, napapangiti niya si Padre Pio sa parang walang ibang nakakagawa, ngunit hindi sa pagkakataong iyon. Sa kung anong dahilan na tanging Diyos lamang ang nakakaalam, si Padre Pio ay tila nalubog sa matinding kalungkutan. At marahil ay may ilan sa inyo na higit na nakauunawa sa mga sandaling tulad nito. Ang tahimik na pagdadala ng mga pagsubok, ang pagkapagod na hindi lubos na napapansin ng mga taong nasa paligid ninyo. Isa sa mga magandang bagay sa ating pamayanang ito ay ang kaalamang ipinagdarasal natin ang isa't isa at sama-sama nating inilalagak ang mga pasaning ito sa ilalim ng espiritual na pangangalaga ni Padre Pio. Kung minsan ay nadarama ninyong tinatawag kayong maging mas malalim na bahagi ng pamilyang ito ng panalangin, maaari ninyong alamin ang higit pa
sa pamamagitan ng link sa ibaba. Samantala, sa loob ng koro, ipinagpatuloy ni Padre Eusebio ang kanyang magaan at masiglang pakikipag-usap habang tinutulungan si Padre Pio na isuot ang kanyang surplice. Habang ginagawa ito, bahagyan niyang nagulo ang buhok ni Padre Pio. Habang mabagal at nahihirapang lumalakad si Padre Pio patungo sa bintana, biglang napabulalas si Padre Eusebio. Hindi pa, sandali lang. Mabilis niyang kinuha mula sa bulsa ng kanyang abito ang isang maliit na suklay. Ang kawawang si Padre Pio ay nakatayong parang isang bata na habang inaayos ang kanyang buhok. Nang matapos, umurong si Padre Eusebio, ngumiti ng may malaking pagmamahal at sinabi, "Sige na, Padre, mistula ka ng si San Antonio." At sa unang pagkakataon ng umagang iyon, nagpakita ng reaksyon si Padre Pio. Napatawa siya ng marahan. Isa sa kanyang likas at banayad na paghalakhak sa gayong pilyong biro. Pagkatapos nag-iipon siya ng lakas at humakbang pasulong upang yakapin ang naghihintay na karamihan sa pamamagitan ng kanyang mainit at makaamang pagbabasbas na tinanggap ng bawat isa na para bang ito'y ibinigay ng personal sa kanya. At tunay ngang ganoon nga. Sa kabila ng matinding pisikal na pagdurusa, natagpuan pa rin ni Padre Pio ang lakas upang umiti, magbigay ng basbas at lubusang ialay ang kanyang sarili sa mga taong naghihintay sa ibaba. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Ang munting tagpong ito at ang sinabi ni Padre Eusebio ay nagpapaalala sa atin kay San Antonio. Si San Antonio ay madalas ilarawang bilang isang mabait at may mapulang pisnging lalaki. Nagbibigay siya ng impresyon ng pagiging tahimik at marahil ay may banayad na personalidad. Ngunit sa katotohanan, kabaliktaran ang kanyang pagkatao at maaaring magbigay ito sa atin ng panibagong pananaw tungkol kay San Antonio. Maraming salamat sa paggugol ng panahong ito bilang kasama namin ngayong araw. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe, mag-like at ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito sa espiritual na pamana ni Padre Pio. At kung nadarama ninyo ang pagtawag na maging bahagi ng aming pamilya ng panalangin bilang kasapi ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makikita ninyo ang link sa ibaba kung paano lumahok dito. At dito na po tayo tuluyang magwawakas. Pagpalain nawa kayo palagi ng ating Panginoon, ng mahal na Birhen at ni Padre Pio. Hanggang sa muli nating pagkikita. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e